Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Oppo A5. So ito guys yung likod niya guys, no. So yung issue nito guys ay no display guys, no. Yan, so ito guys yung likod niya, Oppo A5 2020, parang Oppo A5 2020 ito guys, no. So yung issue nito guys ay wala siyang display guys, no. Pero meron siyang vibrate guys. Kapag pinaandar natin, meron siyang vibrate. Yan, so pakiramdaman natin. Yan, so kung mano nyo guys, no, meron siyang vibrate. Ang problema lang dito guys ay wala siyang display guys, no. So yung issue nito guys ay nabasa guys yung LCD guys, no. So possible guys na sira guys yung LCD nito. So para malaman talaga natin guys, pwede nating check to guys, no, para buksan natin kung LCD nga lang guys yung tama nito guys, no. Kasi merong minsan kasi guys merong vibrate pero meron siyang tama guys sa board guys, no. So para malaman natin ito guys, ay check natin guys sa motherboard nito guys, sa loob dito guys, no. Yan. So yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin to. So pinapacheck sa atin ito guys, no. Kaya bubuksan natin. So tignan natin guys yung resulta nito guys. So una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray nya. Yan, so meron pang SIM card guys, no. Yan, sunod natin gagawin dito guys ay bubuksan natin guys. So para mabuksan natin ito guys, kailangan nating dumaan dito guys sa likod niya guys, no. Dito guys. Yan. So hindi tayo pwede maka-direct guys, no, kasi dito guys yung bolts niya guys sa loob guys, no. So ang gagawin natin dito guys, pwede tayo gumamit dito guys ng electronic liquid natin para mabuksan natin ito guys, or kung wala kayong electronic liquid guys, pwede kayo gumamit guys ng heat gun guys, no. Kapag wala naman kayong heat gun guys, pwede kayo gumamit guys ng electronic liquid natin yan. So ngayon guys ay papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin bubuksan ito guys para ma-check natin yung loob nito guys. Yan. So ngayon guys ay simulan natin guys, no. Papalambutin lang natin guys yung adhesive glue niya guys. So yun siya guys, no? Natapos natin guys heat gun. Sunod natin guys ay gagamit tayo dito guys ng pang opening tools natin guys, no? Para mabuksan natin. So ayan siya guys, no? So malambot lang siya guys. So ingatan nyo dito guys, no? Meron siyang fingerprint sensor dito. Pwedeng maputol guys yung flex cable niya guys, no? Papuntang board niya guys. So gamitan natin ulit guys, medyo merong matigas dito. Yan. So dandan lang natin guys, no. So sobrang dikit niya guys, no.
So, ayan siya guys, no? So, dandan natin. Meron siyang flex cable guys, papuntang fingerprint sensor niya. So, makita nyo guys, no? Ito siya guys. Yan. Yan. So, pwedeng maputol ito guys, no? So, sunod natin na gagawin dito guys ay bubuksan natin. So, para mabuksan natin, tanggalin natin guys yung lahat ng mga bolts niya. So, may bukas na rin pala ito guys, no? Kung makita nyo guys ay napunit na guys yung silyado nito. Yan, sa taas. So, tanggalin natin ito guys yung lock niya para matanggal natin guys yung flex cable guys ng fingerprint sensor niya guys, no? So, yan siya guys, no? So, tumalsik siya guys. So, ito guys yung FBC connector guys ng fingerprint sensor niya guys, no? So, tanggalin natin to. Yan. So, tanggalin natin guys yung mga bolts niya. So, try natin guys buksan. So, yan siya guys, no? So, nabuksan natin. Yan. So, ito guys yung loob niya guys, no? Sunod natin dito guys, una natin tatanggalin dito guys yung FPC connector niya guys, ng battery. Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys. Ito guys yung FPC connector nito. Tanggalin natin guys sa terminal. Yan. So, yan siya guys, no? So, ngayon guys, yung gagawin natin dito guys ay gagamitan natin dito guys ng analog tester natin guys, no? Para malaman natin guys kapag merong shorted guys sa board niya guys, no? Or wala guys. Yan. So, dito tayo sa analog tester natin guys. So, magsiset tayo dito guys ng times 1. 150 mA with continuity. So, check natin analog tester natin. Yan. So, pumapalo yan. So, hanapin muna natin dito guys yung positive negative. Yan. So, nakita na natin guys, no? So, ngayon guys, dito na tayo guys sa analog tester natin. Dito tayo guys sa positive, negative sa negative. Yan. So, dapat papalo ito guys, no? Kita ba? Yan. So, kita siya guys. So, positive sa positive. Dapat papalo ito guys, no? Negative sa negative. Yan. Kung makita nyo guys, no? Pumapalo siya. Yan. So, pagbaliktad rin natin. Pag binaliktad natin, positive sa negative, negative sa positive. So, dapat guys, hindi siya papalo guys, no? Yan. So, hindi siya pumalo guys. Ibig sabihin guys ay good board guys, no? Wala siyang issue. Or walang issue guys yung board niya guys. Walang shorted. Yan. So, para malaman talaga natin guys, meron tayo ditong meron tayo ditong extra guys na LCD. So, try natin guys, iyan guys yung niya, yung LCD niya guys, no? Try natin guys magsalpak guys ng bagong LCD. So, ito siya guys, no? So, tanggalin natin to. Yan. So, ito siya guys, no? So, meron tayo ditong extra guys na LCD. So, try natin guys, no?
So meron kasi siyang ano guys no, meron siyang vibrate pero wala siyang display guys no. So para malaman talaga natin guys na walang tama guys yung board nito guys, try natin guys i-ano ito guys yung salpak guys yung extra natin na LCD na ito. So yan siya guys no. So try natin. So balik natin guys yung ano niya, yung IPC connector guys ng battery. So try natin guys no. So panda rin natin guys. Yan. So kung makita nyo guys no, nag-display siya dito. So ito yung bilog na puti na yan. Ito guys ay ilaw lang yan siya guys no. So try natin guys no. Kapag okay guys yung function nito guys. Yan. So na-test naman natin guys sa analog tester natin guys no. Okay naman guys yung ano niya, yung reading niya. So ibig sabihin guys yung vision nito guys yung LCD lang guys no. Kasi ito guys ay nahulog ito guys no. Nabasag. Yan. So try natin. So hindi lang natin alam guys yung password nito guys. Yan. So function naman siya guys no. Yan. So ganun lang kadali guys no kung paano natin guys malaman guys kapag okay pa guys yung motherboard guys ng phone device natin guys. So kapag wala kayong extra guys na LCD, pwede kayo gumamit guys ng analog tester guys no. Pag wala naman kayong analog tester guys, pwede kayo maggamit guys ng extra guys niyo guys na LCD guys. Yan. So ganun lang kadali guys no kung paano natin guys malaman guys kapag okay pa guys yung motherboard guys ng phone device natin guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Mga bago lang sa ating channel guys no, huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.